ating paglalakbay sa sanlibutan ito ay hindi natin maiiwasan ang makasagupa ng iba't ibang pagsubok. Nagdaranas tayo ng kahirapan sa pamumuhay, pag-uusig, kadalamhatian, karamdaman, kabalisahan, at mga suliraning nagdudulot sa marami ng panglulupaypay at sa iba naman ay kawalang pag-asa. Huwag mong pagtakhan ang mabibigat na pagsubok na iyong dinaranas. Alalahanin mo ang ating Panginoong Hesukristo na bagaman siya ay hindi nagkasala, gayunman ay nagbata ng hirap sa buhay na ito. Sa kanyang mga alagad ay sinabi niya, "Meron kayong kapighatian dito sa sanglibutan. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ilagak mo sa Diyos ang lahat ng iyong kabalisahan at sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Wala nang makahihigit pa sa magagawa at pagmamalasakit ng ating Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang kanyang mga unang lingkod ay buong pagtitiwalang nagpahayag, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Ibuhay mo, kapatid, ang pananalig na ito. Bulayin mo ang kanyang kabutihan at gawin mong panuntunan ng inyong buhay ang kanyang mga kalooban. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibat, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Sa pagnanasa namin na matulungan ka sa pagdudulog ng iyong mga suliranin sa Diyos, at sa layo namin na maiabot sa iyo ang kanyang mga salita upang siya mong bulayin araw-araw, lalo na sa panahong ito ng ligalig at kabagabagan, ay aming sinipi ang ilang talata ng Biblia. Mahal na kapatid, liniin mo ang mga salita ng Diyos na sinipi dito. Hayaan mong maghari ang Diyos sa iyong buhay at kakamtin mo ang kanyang kapayapaan, ang kanyang masaganang pagpapala at ang kanyang pagliligtas.
ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot bagaman ang lupa ay mabago, at bagaman ang mga bundok ay mangaglipat sa kagitnaan ng mga dagat, bagaman ang tubig niyoon ay magsihugong at mabagabag, bagaman ang mga bundok ay mga uga dahil sa unos niyoon. Nagkakagulo ang mga bansa, lumalagpak ang mga kaharian, itinataas niyang kanyang tinig, ang daigdig ay napupugnaw. Kasama natin ang Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ni Jacob, ang ating kanlungan. At hindi nagbabago, ni nagsisinungaling man ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakatagpo sa kanya ng kaligay ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako. Ngunit o kaluluwa ko, huwag kang masiraan ng loob, huwag kang mabalisa. Umasa na gagawa ang Diyos ng hakbang, sapagkat nababatid kong sa muli ay marami akong dahilan upang papurihan siya dahil sa lahat ng kanyang gagawin. Siya ang katulong ko, siya ang aking Diyos. Tayo ang bayan ng Diyos, naturuan ang aral, mga katotohanan. Nawa'y pagliligtas sa pangunguna ng sugo. Diyos ang umatnubay, bayan ng mula sa dulong silangan, Iglesia ni Cristo. At hanggang sa kanluran ng liwanag ang kawan, sa listahan ng kapurihan. Ano man ang mangyari, mamuhay kayo ng naaayon sa Ebanghelyo ni Kristo. Sa gayon, makarating man ako o hindi sa inyong piling, ay mabalitaan kung kayo'y nananatiling matatag sa isang isip at sama-samang ipinaglalaban ng pananampalataya ng Ebanghelyo. Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na nangaghihintay sa Kanya, sa kaluluwa na humahanap sa Kanya. Mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. Kung siya palasapin ng kahirapan, matahimik siyang magtiis at maghintay, siya'y magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Matisod man siya'y hindi mabubuwal, sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamay. Ilagak sa Panginoon ang inyong mga kabalisahan, at
kay kanyang aalalayan, hindi niya itutulot na ang mga matuwid ay mabuwal. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa makatwid ay sa mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin niyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na Kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan nyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda sa iglesia upang siya'y ipanalangin at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin may pananampalataya ay magpapagaling sa may sakit. Ibabangon siya ng Panginoon at kung siya'y nagkasala, patatawarin siya. Mabisa ang taimtim na panalangin ng taong matuwid. Ngunit kailangang humingi siyang may pananampalataya at walang pag-aalinlangan, sapagkat ang taong nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na ipinagtatabuyan ng hangin. Huwag niyang asahang tatanggap siya ng anuman mula sa Diyos. Ang Panginoon rin ang tutulong kung siya ay magkasakit. Ang nanghina niyang lakas ay ganap na ibabalik. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat.
Huwag sayangin kahit na saglit. Dati bata ako at ngayoy matanda na. Ngunit wala akong nakitang taong matuwid na pinabayaan o ang mga anak nila ay namalimos ng tinapay. Bakit ako nababahala? Bakit ako nahahapis? Sa Diyos ako ay aasa at sa Kanya mananalig. Muli akong magpupuri sa Diyos ko't tagapagligtas. Itong aking pagpupuri sa Kanya ko ilalaga. Ang magtagumpay ay bibihisan ng puting damit at hindi ko buburahin ang Kanyang pangalan sa aklat ng buhay, kundi kikilalanin ko siya sa harap ng aking Ama at Kanyang mga anghel. Ang magtatagumpay ay magmamana ng lahat ng ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Tiyak na ang Diyos ang aking kaligtasan. Magtitiwala ako at hindi matatakot. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot.
Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o darangtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Ako mismo ang aaliw sa inyo. Bakit kayo matatakot sa mga taong may kamatayan, sa mga anak ng mga tao na mga damdamin? Kinakailangan kayong magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang Kanyang ipinangako. Datapwat ang magtitiis hanggang wakas ay siyang mariligtas. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsasabi, "Isulat mo ito, mapapalad ang mga patay na namamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, sila'y magpapahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila." Magmamadali ako at di ipagpapaliban ang pagsunod sa iyong mga kautusan.
Isip-isipin mo, sinong tapat ang nasawi at sino ang matuwid na hindi niya kinandili. Ang nalalaman ko, yaong gumawa ng kalikuan at naghasik ng kasamaan, ang ani ay kasawian. Kung hanapin mong mainam ang Diyos at inyong pamanhikan ang makapangyarihan sa lahat, kung ikaw ay malinis at matuwid, walang pagsalang ngayon, gigising siya dahil sa iyo at pasasaganain ang tahanan ng iyong katwiran. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin nila ang salita ninyo. Kung napopuot sa inyo ang sanglibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit hindi kayo sa sanlibutan, kundi hinirang ko kayo mula sa sanlibutan. Kaya napopuot sa inyo ang sanlibutan. Matuwa kayo at magalak dahil tatanggap kayo ng malaking gantimpala sa langit. Gayon din nila pinag-usig ang mga propeta noong unang panahon. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katarungan, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kung iniinsulto kayo at pinag-uusig at sinisira ang puri dahil sa akin. Salamat at ako
ay di mapigilan ng pagluha, subalit sa pangako mo'y nagagalak. Kahit may pagsubok sa pagtupad, ako'y magpapatuloy ng tapat. Pagkat aking batid ako'y iyong hawak, iya't at ililigtas. Salamat at ako'y ligtas. Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian o ang kahapisan? O ang pag-uusig? O ang kagutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Sapagkat sa madaling panahon, siyang pumaparito ay darating at hindi na magluluwag. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Ako'y Iglesia ni Cristo, ang Iglesia pinunaan, nakapaligtas sa Jerusalem, ang dating tahanan. Si Cristo ay susundin ko, ano man ang kasakitan. Ako'y Iglesia ni Cristo, hanggang kamatayan. Ako'y laging maglilingkod sa Diyos at kay Jesus. Sa hirap man mag-uusig, ako ay magtitiis. Amen.
Sa iyo lamang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag akong mapahiya kailanman. Tulungan mo ako ngayon at sagipin mo ako. Ikiling mo ang iyong pakinig sa akin at ako'y iligtas mo. Ikaw ay maging kanlungan ng aking tahanan, matatag na kublihan ko at aking sanggalang. Ako ipaglaban mo, O Diyos, sa lahat ng masasama. Huwag mo akong pabayaan sa kukunang mababagsik. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang aking pag-asa. Ikaw ay aking tiwala mula pa sa aking kabataan. Sa simula at mula pa, ay wala akong inaasahang mag-iingat sa akin, kundi ikaw lamang. Kaya't ang pagpuri ko'y magiging laging sa iyo. Panginoon at aking Diyos, huwag mo akong lalayuan. Lumapit ka sa aking piling at tulungan mo ako ngayon. Ako naman ay patuloy na aasa, patuloy na magpupuri, at tuwin ay magpupuri sa iyo. Ang bibig ko'y magsasaysay ng iyong katwiran. O Diyos, dinggin mo ako sa aking pagtawag. Lingapin mo ako at mahabag ka sa akin. Panginoon, ikaw ang aking tanglaw at kaligtasan. Hindi ako matatakot kanino man. Iingatan mo ako sa anumang panganib, sapagkat ikaw ang katibayan ng aking buhay. Bagaman ang isang hukbo ay humantong laban sa akin, ay hindi matatakot ang aking puso. Bagaman magbangon ng pagdidigma laban sa akin, gayon man ay titiwala pa rin ako sa iyo. Iingatan mo ako kapag may bagabag. Sa banal na templo ay iingatan upang maligtas. Sa iyong kamay ay inihahabiling ko ang aking sarili. Maawa ka sa akin, O Panginoon, sapagkat ako'y nasa kahirapan. Ang aking mata ay namumugto sa kapanglawan. Oo, pati na ang aking kaluluwa at katawan. Ngunit tumitiwala ako sa iyo, O Panginoon. Aking laging sinasabi na ikaw ang aking Diyos. Iyong pasilangin ang iyong mukha sa akin at iligtas mo ako ayon sa iyong kagandahang loob. Aking kinikilala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko ikukubli. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito ay sa iyo idaing. Matamo ko nawa ang pagpapatawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoon, huwag mo po akong kagagalitan. O kung galit ka man, ay huwag mo akong parusahan, sapagkat kinikilala at dinaramdam kong ako'y nagkasala sa iyo. Kaya nga, Panginoon, maawa ka sa akin. Pagalingin mo ang aking kaluluwa, sapagkat ako'y nagkasala laban sa iyo. O Panginoon, huwag mo akong iiwan. Maawaing Diyos, huwag mo akong layuan. Akong iyong lingkod, sana ay lingapin. Pagpalain mo ako at ingatan, bilang tanda ng iyong pag-ibig na di nagmamaliw. Sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen.